Kuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dated August 30, 2024 tungkol sa 2025 budget. Sa files na to, may listahan ng over 20 billion pesos of projects na sama-sama sa listahan na pag i-check mo 1 year later, lahat na award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ibig sabihin advance na nakalagay. Either magaling manghula ang DPWH kung sino ang mananalo sa bidding o ito po ay patunay na luto ang bidding at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget, may listahan sa loob ng DPWH na kung sino ang mananalo. Ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po yung ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador, which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman Noong Setyembre, nakakuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dated August 30, 2024 tungkol sa 2025 budget. Sa files na to, may listahan ng over 20 billion pesos of projects na sama-sama sa listahan na pag i-check mo 1 year later, lahat na award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ibig sabihin advance na nakalagay. Either magaling manghula ang DPWH kung sino ang mananalo sa bidding o ito po ay patunay na luto ang bidding at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget, may listahan sa loob ng DPWH na kung sino ang mananalo. Grabe. Oo. Sa kabatiran ng ating mga viewers, baka hindi nila naintindihan. Ano ba yung, sabihin, ano yung bentahan? Ano yung binibenta? At sino ang bumibili? Paki-explain nyo nga po, Kong. Basically, para ikaw ang maging contractor, Okay. normally, may kickback pag manalo ka na. Pero dahil mas advanced na ngayon, hindi pa approve yung budget, nag-a-advance na ang mga contractor. Para may assurance. Pero ang akala ng iba, pag-approve ng Kongreso ang advance. Pero ang lumabas nga din sa mga hearings tungkol sa DPWH ay paglabas pa lang ng NEP, meron na. Pero ang nakita ko sa listahang ito, hindi lang retail, wholesale ang bentahan. Kasi sa isang buyer, nagkaroon ng 22 billion pesos sa 2025 budget. Sino po ang namumuhunan? Kasi risky yan Anong assurance ko na makukuha ko kung nagbigay nga ako ng pera? Yung mga may malalim lang na relasyon sa DPWH. Kaya si Congressman Garjola ang ating example dahil sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. At matagal na siyang nangongontrata sa DPWH. Kaya malakas ang loob niya na siguro magkaroon ng mga kasunduan sa mga opisyal ng DPWH dahil hindi po siya nabigo sa kanila siguro sa mga nakaraang mga taon. So kung namuhunan man siya, may assurance siya na kanya nga talaga mababawi niya yung puhunan niya. Yes, and pwede naman niyang ipaliwanag at pwede din ng mga opisyal ng DPWH ipaliwanag ang dokumentong ito. Pero base lang po sa dokumentong ito, nahula ng DPWH 1 year in advance na ang mga kumpanya konektado sa kanya ang mananalo sa mga proyektong ito. At ito'y kung hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pala ang mga computer
Wow. ni Yusek Cabral. Grabe. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... The region 4 yung Region nasunog four. eh. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, Yusek for ito yung planning services. Opo. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. Opo. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, Aha. nandyan yung Survey 123. Opo. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan kayong dalawa congressman. Okay. Opo. Lalapit yung isang contractor congressman. Okay. Alam niya kasi, gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, Opo. distrito mo kasi pangkaraniwan, yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion eh. Opo. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun. Una, bibilihin niya na yung sa inyo. So, okay. sabi niya, Congressman Jen, Opo. May Bibili- allotment ako eh. Alam mo, may pera, may ako, hindi, pondo. bibiling ko na yung yung allocation nyo. Opo. Pag binili niya, siya nang mag-execute. Sana mag-implement. Ikaw, pag-ubaya mo sa kanya. Anong ganasa ko doon? Sa district? Isang bebenta, bago pa nasa net pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may ni Ikaw. paunang ganun ngayon, pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, Opo. pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, Opo. napakatibay nito. Oho. Ngayon po, paano natin natukoy, Kong Rian, na ang nasa likod na ito nga si Congressman Garjola? Si Anong Congressman connect na? Garjola mismo ay ang namumuhunan sa mga kontratang ito. Pero sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong, kaya siya may access siguro sa mga deals. Pero marami po kasing mga politiko ay nagbigay din sa kanya ng mga projects over the years. At iilan sa kanila ay nasa gabinete ngayon. Okay. Pero, of course, we would like to give the benefit of the doubt Opo. na may anti-corruption campaign ang ating gobyerno ngayon at sabi po by December 15, maraming makakasuhan o makulong at sana po kahit na kaibigan natin si Congressman Edwin Garjola, hindi natin siya isa-spare kasi I think this is important to put in context. Si Congressman Edwin Garjola ang pinakamalaking contractor sa Kongreso ngayon. Ito po ay ayon din sa ICI. Nung ako po ay bumisita doon, sinabi sa akin ni Commissioner Rogelio Singson, pinakamalaki si former Congressman Zaldico. Pangalawa, si Congressman Edwin Garjola. Pangatlo lang si Diskaya. Mas malakas ito kay... Kasi si Diskaya ay hindi congressman. Opo. Si Edwin Garjola ay malapit sa mga gumagawa ng budget. Kaya ngayon na wala si former Congressman Zaldico sa Kongreso, pinakamalaki na ngayon na DPWH contractor sa Kongreso si Congressman Garjola. Pero nabanggit ng ICI, ngayon lang nung bumisita ako sa ICI, nabanggit si Garjola sa kanila. Ayun. At I guess kasi flood control ang focus ng investigation so far. Opo. Pero si Congressman Garjola ay malaking contractor sa roads. Pero hanggang ngayon, ang dami pang mga bentahan ng projects sa mga roads ng DPWH. Kaya mabuti po sana wag nating i-spare ang isa sa mga pinakamalaking contractor. Ibig sabihin yung kumpanya mismo ba? Sabihin, kumpanya ba mismo ni Congressman Garjola nag-i-implement ng project o ibinebenta rin niya sa ibang mga contractor sa bawat lugar? Magandang punto po yan. Sa aking distrito, 1/3 ay nasa pangalan ng mga kumpanya niya, 2/3 nasa pangalan ng ibang mga kumpanya, pero alam ko kanya dahil kinausap niya ako, humihingi ng tulong para aprubahan ng local government ang proyektong yon. At ang research po namin, sa buong bansa may 42 billion pesos sa pangalan ng kanyang mga kumpanya, pero baka kung isama natin yung mga hindi na sa kanilang mga pangalan, ay mahigit 100 billion pesos ang mga kontrata niya, bukod pa sa mga nabenta niya na hindi natin matitrace kung wala po tayong documentary paper trail. So nationwide din pala ang operation
operation niya, no? Opo, ang listahan pong ito ay baka isang dosenang mga probinsya. At minsan hindi naman po kasama ang mga district congressman dito at may coin term nga po ng sagasa, di ba po? Na basta biglang may bilyong pisong proyekto sa distrito ng congressman, nasasabihin ng DPWH, iba yung nagpapondo ng proyektong yan. Ang pinag-usapan natin, Jen Nelson, ay itong bentahan ay isa lamang na component ng sistema na bulok sa DPWH na pinipilit kong ibaling sana doon. Although ang pinag-usapan muna sa ngayon ay flood control, pero ito mas malawak ito. Hindi lang flood control ito. Pati pala roads. Kahit anong klaseng Project. government project, nabibigyan nila, na-influensya nila dahil nga yung mga proponents, kagaya ng contractor ka na, congressman ka pa, napakalaking influensya nun. Opo. Hindi pang karaniwang congressman yun. Contractor, congressman, at may contact pa siya. Opo. Yung mga proponents, kasama doon sa system na pinag-uusapan sa Blue Ribbon Committee. Itong mga ito, isa lamang sa mga manifestation. Pero kung makikita mo, talamak na ito. Opo. Kung riyan, hindi ito magagawa ni Kong Garjola kung mag-isa lang siya. Natukoy niyo ba kung sino mga galame niya sa Congress? At saka bukod, siyempre, sabi niyo, ninong niya si Congressman Manny Bonoan, si Secretary Manny Bonoan Well, in this case, yung mga projects niya ay nanggaling sa DPWH, hindi sa Kongreso. Kaya siguro meron certain amount ng budget na ang central office ng DPWH ay nag-allocate, doon siya kumuha. Yung 6 na project niya sa aking distrito ngayong taon, lahat nanggaling sa DPWH, hindi po sa Kongreso na insertions. Tama yung sinasabi niya. Dahil sa NEP pa lang, sabi ko sa iyo, Oo, NEP pa lang. maraming stages yung pagbabloat ng budget. Opo. Dito lang sa NEP, Meron na pala. gagawin nila yon. Yung tinatawag nilang allocables. Nagagawa nila talaga yon. Ayun. Pwede silang pumasok doon sa pangako na, magkakaroon ka rito. Sigurado na. Ako nang bibili niyan. Pero hindi ibig sabihin na walang kinalaman ng mga congressman sa budget mula sa DPWH kasi para hindi halata ang insertion ngayon, ang ginagawa, pinapasa na lang ang listahan sa DPWH tapos pinapalabas ng DPWH na galing sa DPWH ang mga proyektong yan. Pero tumitimbre pa rin sa mga district congressman. Nanggagaling ang mga listahan sa mga Sa district congressman. congressman. Kasi sila nagsasubmit ng project sa kanilang lugar. Magkakutsaba talaga yun. Ang facility kasi ngayon, dahil nga sabi ko nga sa'yo, si Yusek Cathy Cabral, Cabral, opo. planning services, ang daling ipihit yun Ang daling ipihit, sasabihin lang, madaling niyang gawin. Sapagkat nasa kanya yung mga applications yung IMS nandun. Ayun. Pati nga yung tinatawag na HDM4, yung density ng road. Opo. Pwede niya sabihin na, yun, dapat ano na yun. Pati bridges nasa kanya. So, pwede niyang ipihit sa pakikipagtulungan nitong mga kontraktos. Hahanapan niya ng avenue kung saan lahat. Kaya makukuha nila So, para sasabihin nilang density ng road system na to, ito yung mga i-repair. Opo. Kaya na sa isang araw pwedeng i-drawing lahat. So, ang connivance talaga, DPWH at saka yung proponents nandun sa Kongreso. Talagang nangyayari yan.